Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako ay nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya ay humahayo. At sa iba, halika, siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di, gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nagipit, nagsimba. Nalugi sa negosyo, nagdebosyon. Bumagsak, napadasal. Nalugi, nagkasakit, lumapit kay Jesus. Sounds familiar po ba? Sounds familiar? Opo. Kasi ito yung narinig nating kwento sa ating ebanghelyo. Ganitong ganito, halos ganito, pero talaga nga naman kinailangan pang malugi minsan, kinailangan pang bumagsak, kinailangan pang magipit, kailangan pang magkasakit bago mapanumbalik ang pananampalataya. Siguro nga, nung pandemic,
kinailangan pang dumating ang virus para ang lahat ay bumalik sa pagrorosaryo. Diba? Ang daming kwento ng pandemic, no? Nagrorosaryo, online, no? Kahit magkakalayo, napapadasal. No? Nauso ang online mass, araw-araw, nagsisimba na yung mga dating hindi naman nagsisimba. Parang ganito ang narinig nating kwento sa ating ebanghelyo nang dahil sa kalunos-lunos na pangyayari sa isang kapitang Romano, umusbong ang kanyang pananampalataya. Narinig natin sa kwento, ang isang kapitang Romano na paralysis ang kanyang isang alipin. At dahil doon, napalapit siya kay Jesus. Napahiling siya kay Jesus. Kinausap niya si Jesus. At dahil doon, namangha si Jesus sa kanyang pananampalataya. Namangha dahil iba manampalataya itong kapitang Romano. Bakit? Hindi niya kailangan palapitin si Jesus para gumaling ang kanyang alipin. Anong sabi? Sa isang salita lang ay gagaling na ang kanyang alipin. Hindi siya karapat-dapat na puntahan ni Jesus. Isang salita lang ay gagaling na ang kanyang alipin. Hindi ba nakamamangha ang ganitong klase ng pananampalataya? Marami sa atin, maniniwala lang kapag gumaling na sa sakit. Maniniwala lang kapag nakaahon na sa hirap. Maniniwala lang kapag pumasa na sa board exam. Pero ang kapitang Romano, hindi pa man napagagaling ang sakit ng alipin, naniniwala na siyang pagagalingin ni Jesus. Bakit kamo? Kasi naniniwala siya sa kapangyarihan ni Jesus. Kapangyarihan ni Jesus. Hindi sa kanyang sariling kapangyarihan, bagamat sabi niya, siya'y makapangyarihan. Pag sinabi niyang pumunta ka doon, ang kanyang alipin, pupunta doon. Kapag sinabi niyang pumarito ka, ang kanyang alipin, paparito. Kapag sinabi niyang gawin mo ito, gagawin. Ganun siya kamakapangyarihan. Pero kahit ang sarili niyang kapangyarihan, walang panama sa kapangyarihan ni Jesus. Kapag kung minsan, hindi po ba? Kapag malakas ka, hindi ka nagsisimba. Kapag sagana ka, nakakalimot magsimba. Noong wala kang sakit, gagala-gala ka lang sa labas, hindi ka nagsisimba. Ba't ganon? Pero nung hindi na makalakad, saka magpapatawag ng pare at sasabihin, gusto mga munyon. Ay, no? Ako namamangha sa ganun eh. No? Nung kaya mong maglakad, ayaw mong pumunta sa simbahan. Nung malakas ka, hindi ka nagsisimba. Kailangan pa bang manghina? Kailangan pa bang magkasakit? Kailangan pa bang magipit? Kailangan pa bang magkaproblema bago ka mapadasal? Pero alam niyo po, ang galing ng Diyos. Kung minsan, inaalis natin yung ating kapangyarihan, yung ating lakas, para manumbalik ang ating pananampalataya. Father, ibig sabihin ba nito, kailangan maghirap muna kami? Ibig sabihin ba nito, kailangan bumagsak muna kami? Hindi po. Ang ibig sabihin nito, sa iyong kawalan, merong uusbong na pananampalataya. Kaya nagtataka ako sa mga namatay, biglang magpapamisa, pero nung nabubuhay, hindi nagsisimba. No? May kilala po ba kayong ganon? Ako madami. No? Papupuntahin ako doon, gusto magmisa daw sa patay. No? Pero nung buhay, hindi nagsisimba. Para saan ang pagmimisa kung patay na? Para saan ang pagmimisa? Hindi sumasagot sa misa. Diba? Maraming ganyan. No? At kami mga pare, yan ang aming napapansin. Sa misa sa patay,
walang sumasagot. Bakit? Kasi hindi naman nagsisimba. Hindi nagsisimba. Ito po ang nais pakita ni Jesus sa atin sa kwento ng isang kapitang Romano. Sa panahon ng iyong kawalan, merong pwedeng umusbong na pananampalataya. Mabuti na lang kahapon, pinagdiwang natin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. At yun yung paalala, bago ang ebanghelyo natin ngayon. Paalala yung kahapon na ang Diyos tuturing tayong mamahalin. Diba? Yun ang ating pinagnilayan. No? Sa oras ng iyong kagipitan, sa oras ng iyong kaliitan, sa oras ng iyong sakit, kahinaan, ang Diyos, ikaw ay mamahalin. O sa Diyos, ikaw ay mamahalin. At ikaw ay kanyang mamahalin. Dahil ang Diyos, laging laman ng puso, pag-ibig. Pag-ibig. Mga kapatid, huwag mong intayin ikaw ay mawalan. Huwag mong intayin ikaw ay manghina bago umusbong ang pananampalataya. Dahil kung sa kawalan at ating kahinaan, ang Diyos kaya tayong tulungan. Bakit hindi sa panahon ng ating kalakasan? Amen.